Kung puntahan pa natin isa pang pasensya na kayo kung pinipilit ko kanina pa, pinipilit namin ni Nelson, maging relax tayo ngayong Biyernes pero mukhang malayo-layo po kasi mukhang mga controversial na issue po itong naipon namin mula Lunes hanggang ngayong Biyernes. Kasi ho naman kung mga kababayan at Nelson, ang Department of Justice daw po ay naghahanda na ng legal brief para kay Pangulong Marcos Jr. kung saan nilalatag daw po mga opsyon nito kung sakaling maglabas na po ng warrant of arrest ang International Criminal Court para po sa ilang mga kilalang mamamayan ng ating bansa. Kong. Naghahanda ng isang legal brief. Legal brief ang DOJ. Kung maglalabas ng warrant of arrest, ang ICC, alam niyo na kung sino yung mga yan, mga tinutukoy, ayun po, kung ipalalabas itong mandamiento de arrestong ito. Alam mo, yan ang isa sa hindi ko maintindihan. Okay, opo. Na para sa akin na isang palaisipan. Hindi ko pa nakakausap si Secretary Boying dito, pero parang may nabasa rin ako sa dyaryo ngayong umaga. Opo. Isang assistant secretary ng Department of Justice. Ayun nga po. Kapag kayo po ay talagang gumagawa nga ng isang legal brief o isang policy brief Opo. na kung saan ay baka iniisip ninyo, baka sakaling mag-issue nga ng warrant of arrest ng ICC. Paalala ko lamang yung sinabi ni Pangulong Marcos Opo. on January 23, 2024. Pwede ko bang basahin yun? Opo, ngayon taon na yan. Bagong-bago pa lang yan, Kong. Ito, bale, wala, 5 buwan pa lang ang nakararaan, hindi ba? Ang sabi ni Pangulong Marcos, let me say this for the 100th time. Yes. Opo. Ay, doon pa lang sabi niya, let me say this for the 100th time. Siguro nabubuisit na siya. Ano? Ang kulit nyo niya. Baka pa ulit-ulit ng tinatanong ito, kaya sinabi niya na, sa 100 pagkakataon babanggitin ko sa inyo ito. I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Hindi ko kinikilala. Yan, opo. Di ba? Opo. Itagalog mo nga yun, Nelson. I do not, hindi ko kinikilala ang kapangyarihan. Jurisdiction of the jurisdiction ICC ng ICC sa Pilipinas. in the Philippines. Opo. I consider this as a threat to our sovereignty. Kinukonsidera ko ito'y banta sa ating pangloob na problema. Seguridad. Soberenya. Opo, ang ating panloob na kalayaan. Therefore, sabi niya, sa makatuwid, Di ba the Philippine government will not lift a finger. Aba? Ha? Kahit pala isang daliri. kahit ang pamahalaan ng Pilipinas ay hindi magtataas ng kahit isang daliri man lamang. Ng kahit palsingsingan, sabi niya. Kahit hinliliit nga po. Itong hinliliit. Kasi kasama yung hinliliit sa ating mga daliri. Opo. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Tagalog mo. Na sa anumang investigasyon na isinasagawa hindi sila tutulong sa anumang sinasagawang investigasyon kahit daliri dyan, ng ICC sa Pilipinas. Yun na nga. Sa makatwid, sabi niya, ang gobyerno na ng Pilipinas ay hindi magtataas ng kahit na hinlalaki o hinliliit. Hinliliit ng daliri ng kanyang kamay. Para tulungan ang anumang investigasyon na ginagawa ng ICC. Maliwanag yun eh. Opo. Anong parte nitong mga pangungusap na ito ang medyo hindi naintindihan Ni Secretary Boy. ng DOJ? Opo. Isipin mo, sabi, pwedeng tumukoy sa kanila ito. Let me say this for the 100th time. Sabi ng Pangulo. Opo. I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Ngayon, Hindi niya kinikilala talaga. Opo. kumo ba merong nagsabing isang dating senador na, malaot madali ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC. Ba't ka makikinig doon? Opo. Bakit hindi ka makinig dito sa isang very emphatic and categorical statement of your president? Yes. Ulitin natin, ha? Opo. Ito, direkta na natin sa DOJ. Kunwari silang kinakausap ni President BBM. Opo. Let me say this for the 100th time.
I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Oho. O ito, meron pang isa. Addressing the ICC, sabi ni Pangulong Marcos, Aha. we do not recognize your jurisdiction, therefore, we will not assist in any way Opo, hindi kami tutulong. Yan. or form Oho. any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Ayun. Ngayon, Oho. bakit hindi magiging isang palaisipan sa atin ngayon? Categorical itong statement na to. Napakasimple namang intindihin. Madaling naunawa, ano po? Oh, dahil nga siguro sa pagkainis na ng Pangulo, let me say this for 100 time. Oho. Kasi paulit-ulit na lang eh. Eh, ang problema ko, yung nagpapaliwanag ng taga-DOJ, yung Asek Calabano ba yon? Yung spokesperson ni Secretary Boyeng? Eh, kailangan kanya meron tayong plan B, plan C, Nako. up to plan Z. Teka muna, Oo. bakit wala bang consistency Yan. yung polisiya ng ating bansa kung pag-uusapan yung ating pakikipag-ugnayang panlabas kahit anong ating obligasyon sa iba't ibang bansa. Sinabi na ng Pangulo natin, hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Opo. Kahit kailan, I will never lift a finger to assist or to help them in the conduct of any investigation of ICC in this country. Napakaliwanag dun eh. Bakit gagawa ka pa naman ng isang policy brief Opo. o isang legal brief na baka sakaling magbago ang isip ng Pangulo? Para sa Pangulo. Para sinasabi mo eh, hindi, magbabago na ang isip ng Pangulo eh. Hindi, mali po kayo dyan. Hindi alam ng Pangulo sinasabi, baka ganun gusto sabihin. Eh. Sinabi na nga niya 100, ikaw ang hindi nakaka... Naku, maniwala ka sa akin. Oho. Eh, Sana kung sinabi na nga ng Pangulo, let me say this second time around. for the second time. Hindi. Hindi. Meron ng exasperation dito eh. May pagkainis na ko ngayon. Tama. Hindi lang may pagkayamot na ito eh. Medyo bagot na Ang ng ibig konti. sabihin ni President BBM, hindi pa kayo nakakaintindi? Oho. Di ba pwede maliwanag naman ito? Ano ngayon ang basihan? Bakit mo sasabihin ngayon na dahil lang may sinabi yung isang former senator na mag-i-issue na ng warrant of arrest? Oho. Ayun. Magbabago na itong salitang ito? Eh, hindi naman ako makapaniwala na ganito ang patakaran ng gobyerno natin, Jen. Opo. Ay, Di ba? ewan ko lang ko, kasi ang sekretary ng PCO, Secretary si Aloy Garapil, naninindigan siya ko, ang sa kanyang statement, sabi niya, hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulo, wala pong jurisdiction lang sa Pilipinas ang ICC. Bakit hindi niya sabihin sa DOJ yun? Well, opo. Pareho lang naman kayong cabinet member eh. Abogado rin sila. Oh. Di ba? Opo. Oo. Sinabi na nga ni Pangulong Marcos eh. Oho. Diyos ko naman, sabi. Eh dapat siguro ipatawag niya akong ang mga taga-DOJ, particular yung tagapagsalita nila. Yung tagapagsalita nila, pag natanong, hindi man lamang gusto lahat sasagutin eh. Alam niyo naman, sa legal profession to, minsan may mga bagay ka na mas mabuti pang tumahimik eh. Ba't naglalatag pa siya ng parang may pagkakataon na si Pangulong Marcos, magbabago pa siya ng kanyang sinabi? Oo. Eh sinabi na nga niya ng 100 times, sasabihin ko sa inyo for the 100 time. Oho. Bakit kinakailangan magkaroon pa ng konting butas sa kanyang kaisipan na maaaring magbago pa yung 100 time na yon? Bakit? May gahibla Dahil nga ba, dahil merong nagsabi na, sa malaot madali, meron ng ICC. Bakit ka maniniwala doon? Bakit hindi mo paniwalaan ng Pangulo? Ba't naniniwala ka doon sa former senator na nagsabi ng ganon? Oho. Ano man ang basis ng tao na yon? Ang sabi ni Calabano, kung bakit daw may ganyan. Yung ASEC, yung tagapagsalita. Oo. Pa-English lagi yan. Sabi ito, no? English, no? We want the President to know all his options and Ayun. all the implications Oo. Nang ano? nung gagawin niya. Yung warrant of kung ano arrest daw. ang magiging posisyon niya doon. Oo. Ibig mo sabihin, halimbawa, nang nag-issue ng warrant of arrest, halimbawa lang, Yes. nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, ang sasabihin lang ni Pangulo, wala Hindi tayong namin- pakialam dyan. Meron na ako sinabi dyan. May paunang salita na ako dyan. I will never lift a finger. Oho. I will never assist any investigation to be conducted. Paano ngayon magano ng ICC? Oho. Paano magre-release ng hindi nga niya Legal pinayagan brief. ng Oo nga, investigasyon eh. Ibig sabihin, ang investigasyon na yan
walang recognition ng Philippine government. Opo. Walang kwenta kung ang pag-uusapan ay yung gobyernong Pilipino. Oho. Kahit na mag-issue siya ng warrant of arrest, hindi i-recognize. Bakit ka mo? Yung investigasyon hindi nga nire-recognize eh. Yung jurisdiction niya hindi nga nire-recognize eh. Opo. Bakit ka gagawa ng ganitong policy brief? Oho. At Di ba? options pa, iba-iba pa. O, merong opsyon na parang sinasabi niya sa Pangulo, Pangulo, alam ko namang magbabago ka sa malaot madali. Ay, hindi. Huwag ka mag-speculate ng ganun. Yes. Ang sinabi ng Pangulo, merong katatagan na sinabi niya eh. Oho. Let me say this for the 100th time. Oho. Na kung hindi po nyo naiintindihan yan, wala na po ako magagawa sa inyo. Oho. Ganun lang kasimple yun. Ayun. Aywan ko lang kung ganyan din sana ang statement ni Secretary Boying kasi nagsasalita eh. Baka yung kanyang May sakit tagapagsalita. yata si Secretary Yun na Boying nga po, kaya hindi ko siya makausap eh. Oo. Ayaw tumanggap ng mga tawag ngayon ko. Pati interview, ayaw na rin ata. Oo, pero baka naman meron kang cellphone dyan sa assistant secretary na yan. Saan mo kinuha? Okay. Sinabihan ka ba ni Pangulong Marcos? Okay, Magbigay kahit na nasabi ko na ito kanya, Oo. pwede mo ba akong igawa ng legal brief na baka nga sakaling magbago pa ang isip ko? May mga option Meron pa tayo. siyang sinabi sa'yo, Ay. bakit ka ngayon mag-o-offer ng unsolicited advice? Oh, yun. Hindi mo ba alam ang pananalitang ito? Sinabi niya na ito. Oho. Hindi magiging maganda para sa Oho. bansa natin. Yung ganitong mga hindi ko maintindihan kung paano lumalabas itong ganito eh. Di ba kung pag ang isang ganyan, pananalita, Pangulo, nagsabi, tinuturing natin yung policy statement, di ba? Policy statement ito talaga. Yun na nga, Kaya nga kami, regular kami nakakatanggap mga policy statement ng Pangulo, may mga malilit na mga libro na binibigay sa Kongreso. Lahat okay. ng mga members ng Congress, nakapaloob doon. Opo. Yung mga policy instructions, mga policy framework niya. Opo. Kaya nalam natin, isa ito sa kanyang policy statement. Sinabi niya 100 times. Ang ibig sabihin nito, meron na itong meron na itong konting parang panunuya na sa kanila eh. Opo. Ayaw nyo ba akong tigilan dito sa isyong ito? Parang ganun eh. Tama. Kayo ba yung nakakaintindi? Sabi niya ganun. Nako. Let me say this for the 100th time. Oho. Nako. I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Oho. Aling parte ng pangungusap na ito ang hindi maintindihan ng Assistant Secretary ng DOJ? Oh. Kaya maliban na lang, sabi ko nga sa'yo. Opo. Kung merong nagsabi sa kanyang, gumawa kanya, sino nagsabi? Ibang usapan yon. Gusto kong malaman, sino ba nagsabi sa'yo? Kung wala naman nagsabi, ba't ka nagbo-volunteer ng ganyan? Yan. Sino ka ba? Marunong ka pa sa Pangulo eh. Pinangungunahan mo yung Pangulo. Isip-isipin mo. In order to guide the President on how to move. Siya pa ang nag-guide, ano? Dapat si Secretary Boying man lang sana.